Naghahanap ka ba ng magandang storya sa Wattpad? Kung gusto mong makahanap, Magwa-Wattpad reviews and story tayo. mga certified Wattpad lovers, yung tipong makaka-relate kang umibig, kiligin, umiyak, at tumawa sa mga storya nating i-review. Bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. Anyway, sa mga di pa nakakilala sa akin, ako nga pala si DL Hernandez. Nag-a-upload ako ng mga Wattpad reviews and stories. Kung interesado po kayo sa maganyang klase ng content, you consider subscribe. Don't forget to click yung notification bell para every time na mag-a-upload ako ng bagong video, Is updated kayo agad-agad. Simple CEO Series, The CEO's Secret Wife by Ingrid De La Torre, RN. Chapter 12. Mainit pa rin ang ulo ni Nazaron kahit tapos na ang hapunan at nasa loob na siya ng kanyang pribadong silid. Gusto niyang basagin ang pagmumuka ni Ladder. Kung umakto ito, parang ito pa ang higit na may karapatan sa asawa niya. Hanggang saan ba ang papel na ginagampanan nito bilang asawa sa buhay ni Anemone? Binigyang pahintulot na rin ba ito ng babae na painitin ang mga gabi nito? Shit! Mahabang panahon ang 10 taon and Anemone was no dead fish. Mainit ito sa kama. Wala sa loob na dumako ang tingin niya sa kama. Hindi na niya mabilang kung ilang ulit silang nagtalik ni Anemone sa kamang yon. Years had passed, but the memories were so clear. Anemone under him, writing and pleading to be back. Sabi dito sa ating babasahin, memories are always invisible to eyes, but can be felt with heart. Ilang ulit ba niyang sinabi sa sarili niya noon na tigilan na ang ginagawa nila ni Anemone? Ilang ulit ba niyang pinastigo ang sarili dahil tuwing nasa malapit na ang babae ay hindi niya magawang hindi ito hawakan. Everything she was near, the urge to kiss her was always too strong. Kahit na kasama pa niya ang mga kagrupo niya noon ay hindi niya mapigilan, hindi maakit sa mapupungay nitong mga mata at sa mga labi nitong alam na alam niya kung gaano katamis balik. Sa kada subok niyang ipahiwatig dito na gusto na niyang putulin ang ugnayan nila ay umiiyak ito, and then she would kiss him and then would end up pahing. Habang tumatagal tuloy ay mas pinamumuhian niya ang kanyang sarili. Suyang-suya siya kung bakit napakahina niya sa tukso. But he was not like that with other girls. Tanging kay Anemone lang. Hindi na niya namalayan nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay mga katok sa pinto ang gumiling sa kanya. Si Poby ang iniluwa ng pinto. Lumapit ito sa kanya at iniyapos ang mga kamay sa braso niya. Han, bumaba na tayo. Nasa pabilyon sila at kumakain ng suman at kasaba cake. Walang ingat niyang inalis ang mga kamay ng dalaga. Blanco ang ekspresyon sa kanyang mukha. You are becoming too clean. Poby, alam na alam mo namang ayaw kong niyayakap ako o nilalambing lalo na sa harapan ng ibang tao. Pero hindi naman ibang taong pamilya mo. Pagdadahilan ni Poby, and you are not getting any younger. Sooner or later, you will have to settle down. Gumisi siya ng mapakla. Kung alam lang nito na matagal na siyang nakatali sa babaeng akala nito ay asawa ng kapatid niya. Kung ibipilit mong gusto mo, Poby, ay mas makabubuting siguro bumalik ka na lang ng Maynila. Namilog ang mga mata nito, nag-iinit. No, I'm sorry, Han. Naiinggit lang kasi ako sa kapatid mo at asawa niya. Pumuyop ang kanyang kamao. Anemone is my wife, not Ladder. Kamuntikan niya ng hiyaw sa kaharap. Bumutuhin nga si Poby. Ay, ako na lang ang bababa. Sabi dito sa ating babasahin, don't push yourself to fit into someone. Dictionary of Life. Ipihitin na lang nito ang seradura ng may maalala. Pinapasabi pala ng mama mo na magkakaroon ng parada mamayang gabi. Ang hipag mo ang tinanghal na reyna ng Santa Catalina. Kung gusto mo raw ay dumungaw ka na lamang mula sa Teresa at dito naman.
idadaos ang salo-salo. Hipag, sambit niya sa isip, what a joke. Mula sa terrace, ay napadiin ang pagkakatukod ng kamao ni Nazaron sa randilya nang matanaw ang kapalapit na parada. Nasa unahan si Anemone. She was wearing an old rose Filipiniana dress. Nakapusod ang buhok nito at may korona sa ulo. She was so beautiful. Mas gumanda ito lalo sa paglipas ng mga taon. Hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay nahuhumaling pa rin dito ang kapatid niya. And then, he remembered their wedding day. Nakasuot ito ng puting trahe ni Boda. Napakaganda nito ng araw na yon. And he saw ladder in one corner. Kahit hindi niya nababasa, ang tumatakbo sa isip nito ay alam niyang lihim nitong hinihiling na sana ay hindi matuloy ang kasal o sana maghimala ang langit at magkapalit sila ng pwesto. Matagal na niyang alam na napakaganda ng babaeng ipinilit ng ama pakasalan niya, pero hindi niya nakita kung gaano ito kaganda hanggang sa nagbalik siya ng Santa Catalina at nakitang wala na itong interes sa kanya. At naiinis siya sa kanyang sarili dahil imbis na matuwa ay naghihimagsik ang kalooban niya. Muli niyang tinitigan ang reyna ng Santa Catalina. Hindi niya inaasahan at titingala ito at sasalubungin ang mga titing niya. And good Lord, umabog ang dibdib niya. Wala sa loob na napaatras siya. Natutop niya ang dibdib. It felt like something was racing inside his chest. Ipinilig niya ang ulo at pumasok sa kwarto. Tumuloy siya sa banyo at mabilis na nag-shower. Saktong paglabas niya ay siyang pagkatok ng kanyang ina sa labas ng silid. Pinuksan niya agad ang pinto. Bambino, pinapatawag ka ng iyong papa. Napaungol siya. I'm not feeling well, mama. Magpakita ka lang kung ilang minuto, Nasi. Alam mo hindi tatanggapin ng papa mo ang dahilan. Masama ang iyong pakaramdam. Bumalik ito sa pisngi niya at nagpaalam na. Naiwan siyang sumasakit ang ulo. Higit lalo sa kadahilan ng hindi na naalis sa isipan niya ang magandang imahe ng kanyang asawa na magtagpo ang kanilang mga mata kanina. Nang marating ni Nazaron ang pamilya, ay napakarami ng tao. Halos lahat ng mga taga Santa Catalina ay inumbita ng kanyang mga magulang. Sa gitna ay malawak na espasyo para sa mga nagsasayaw. Nadidesenyuhan ng manipis at mamahaling telang may magandang borda ang mga haligi. Patuloy siyang humakbang. Hinahagilap ng mga mata ang kinakaupuan ng ama. Nang may kumausap sa kanya, Senyorito Nazaron, maligayang pagbabalik po. Naalala mo pa ba ako? Nazaron na lang po. Pinakatitigan niya, maigi ang matanda, babae, pero hindi niya maalala kung sino at kung saan niya ito nakita. Ko, parehong-pareho kay ni Teryo, ayaw patawag na senyorito. Kahit amo naman talaga kayo namin, dahil iyon ang lupang bumubuhay sa mga taga-rito. Ngumiti ang matanda. Ako nga pala si Mameng. Akin ang isang karinderya sa merkado. Minsan ay sumama ka sa mag-asawa nang matikman mo ang luto ko. Kumunot ang noo niya, mag-asawa? Oo, sina Teryo at Aneng, madalas ang dalawang yon sa merkado. Pareho sila ng paborito. Nakakatuwa nga ang dalawang yon. Gabi-gabi ay kasama sila sa panalangin ko na sana ay biyayaan na sila ng magagandang sumpling. 10 taon na rin naman kasi silang kasal. Kahit anong pigil niya ay hindi niya naitago ang pagdidilim ng kanyang mukha kaya natigilan ang matanda. May nasabi ho ba akong masama? Wala naman ho, Aling Mameng. Nang igala niya ang mga mata ay nakita niyang kasayaw na naman ng kapatid niya si Anemone. The woman was smiling sweetly. Even her eyes were smiling. Ganun din si Ladder. Nakalugay na ang buhok ni Anemone at tila isinasayaw ng paggabing hangin. Tapos ang tugtugin ay sandaling nagpahinga ang dalawa. Lumapit sa buffet table si Ladder para kumuha ng mainom. Mabilis siyang nagpaalam kay Aling Mameng at nilapitan ang kapatid. Ako na, Ladder, ani niya. Hawak sa kamay ang isang baso ng malamig na inumin. Tig sa kanya ang lalaki. Huwag ka nang mag-abala pa, Nazaron. Huwag mong ipilit ang gusto mo, Ladder. Kung ayaw mo, malaman ng mga tao rito kung sino ano ka lang sa buhay ni Anemone. Nagtatangis
ang baga niyang sambit. Nagkiskisan din ang mga ngipin ni Ladder. Sige, hinahamon kita. Sabihin mo sa kanila kung ano ang totoo. Sikreto mo ito, Nasaron. Kaya wag na wag mo kung tatakutin. Kasal lang kayo ni Aneng sa papel. Kayang-kaya ko siyang agawin sa'yo. Ngumisi ito. Puno ng pag-uuyam. No, mali yata ang pagkakasabi ko. Uulitin ko nang mas maintindihan mo. Walang aagawin sa'yo, Nasaron. Dahil hindi siya sa iyo. Pinakasalan mo lang siya pero hindi mo siya nakayanang panindigan. You have lost her already, brother. Sabi dito sa ating babasahin, sometimes a man's purpose in a woman's life is to help her become a better woman for another man. You will never ever have her heart again. Akin na ang puso niya ngayon. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang sakit na gumuhit sa dibdib niya dahil sa mga sinabi ng kapatid. At natatakot siya dahil nararamdaman niyang hindi ito nagsisinungaling. Naramdam mo na rin ba? Hindi mo nahawak ang puso niya? Malaya na siya sa'yo. Kapirasong papel na lang ang nagtatali sa kanya sa pangalan mo. Pero maging yon ay hahanapan ko ng paraan para mawala ng bisa. Akin na si Anemone at hindi ko gagawin ang katanghang ginawa mo no. Sa'yo na, pero pinakawalan mo pa. Hindi papayag ang papa. Kinausap ko na ang papa, Nasaron. Hindi siya tututol. Oras na mawalang bisa ang kasal nyo at magpasya kaming magpakasal ni Anemone. Mahaba ang 10 taon. Iniwan at pinabayaan mo ang asawa mo. Ako ang nandito. Ako ang hindi umalis. Ako ang nagmahal sa kanya. Kaya akin lang siya. Isa pa, ang pagkakaalam naman ng lahat ay ako ang asawa ni Aneng. At ikaw ay Ladder Green. Inayon siya nito ng tingin mula ulo pababa. Ikaw ay kapatid ng lalaking pinakasalan ni Anemone. Iyon ka lang sa mga tao rito. Hindi siya nakaimik hanggang sa iwan siya ni Ladder. Nang tumitig siya sa dakong kinaroroonan ni Anemone, ay nakita niya itong nakangiti ng matamis kay Ladder. Ang mga ngiting iyon ay hindi niya minsan man nakita rito. Nung mga panahon ay may namamagitan pa sa kanila. Mas madalas itong malungkot at umiiyak noon. And yes, Ladder was right. He felt it too. Hindi na niya hawak ang puso ng asawa niya. Sabi ni Judy Villanueva, one day, you will realize that it's too late. You will remember the taste of my skin, the sounds of my voice, but I will not be around. And you will understand that you lost the one who loved you. Kung hindi mo pa napanood ang ibang chapter ng istoryang ito, ilalagay ko rito sa taas. Kung may tanong kayo sa istoryang ito, mag-comment kayo sa baba at sisikapin kong sagutin ang inyong katanungan. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Mga certified Wattpad lovers, ang pagbabasa ang tanging bagay na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon. Kita-kits tayo mga certified Wattpad lovers sa mga susunod ko pang i-upload na video.